Hello po ma'am, magandang araw po sa iyo ma'am, kay ma'am Elisa Tito. Ito po yung order niyo pong sewing machine sa ating TikTok shop. Ito po yung contact number namin or social account namin para doon niyo po kami i-contact at i-PM niyo po ako kung may mga concern po kayo sa ating sewing machine po ma'am. Okay po ma'am? So ito po yung pa-freebies natin transformer. Ito na rin po yung pa-freebies natin. At ito pong wire natin ma'am, dito po natin yan ma'am isasaksak sa gilid po ma'am. Ganito po siya ma'am, ayan. Okay. Then, ito pong saksakan dito ma'am. May saksakan po tayo sa likod dito sa gilid po ma'am. Makikita nyo po siya pag na-receive nyo po yung sewing machine natin ma'am. Okay, so dito lang po siya ma'am. Ayan. Sasaksak natin dito. At itong wire natin ma'am na regular, sasaksak natin ito doon sa outlet natin po ma'am. Ayan. So nagkaroon na po siya ng ilaw. So ayan po siya ma'am. Yung ano natin, setup ng ating transformer ma'am, kasama po yung ating sewing machine. So ayan po siya ma'am, okay. So maglalagay po tayo ma'am ng sinulid sa itaas papunta po sa needle. Okay, so unahin muna natin ma'am yung ating sinulid sa ilalim. Okay, so sliding natin ito ma'am. Ayan po siya ma'am. Tatanggalin po natin ito. So ito po yung ating sinulid. Ito po siya ma'am. At pag tayo naman po ay magpupundo ng sinulid, ilalagay natin dito yan at itutulak natin doon. Ikikidkid natin yung sinulid natin ma'am. Pipindutin po natin ito ma'am. Ayan. So automatic na po siya magre-refill po. Tapos pag gusto natin, i-stop natin ito ma'am. Ayan. Okay. So ilalagay po natin doon ma'am. Meron po siyang indicator o tinatawag na etiketa. Yung tamang posisyon ng paglalagay ng bobbing po ma'am. Vice versa na po ito, pero yung tamang paglalagay at paghatak sa sinulid. Ito po yung mga selector natin ma'am. Kailangan po nito, pag ikutin natin ito, yung karayom natin, nakataas. Kasi pag nasa ilalim po yung karayom natin, hindi po to gagalaw ng maayos. Maaaring maputulan po tayo ng sinulid po ma'am. Ito yung speed control, selector ng mga design, refilling thread, distance. Ayan po, distance po yung 1, 2, 3, 4. Ayan. Then reverse, long press, at button start at tension. Ibig sabihin ng tension, siya po yung nagtitimpla ng tahi sa ilalim po ma'am. Pag nagbubuhol or nagtutuhog. So dapat po, tama po, na maipit po natin dito sa tension na to, yung sinulid natin. So okay po ma'am, ilalagay po natin ito ma'am. Ayan. Din pagkatapos, isasabit natin doon. May maliit po na purpose doon na biyak, na doon po natin isasabit yung sinulid natin ma'am. So hindi po natin makikita yan sa video. So kailangan po, personal po natin siya makita ma'am. Ayan, nakita nyo po siya, pinasok ko. So maglalagay po ako ng sinulid sa itaas, papunta po sa needle. Okay po ma'am. So ito na po siya ma'am yung ano natin. Tapos ilalagay natin ng ganito. Ayan. Then ilalak natin yan ma'am. Okay. Ang perfect ng paglalagay ng sinulid po ma'am, ang tama is nakaangat po yung pressure foot natin at hihilain natin ito ma'am. Ito, step 1. Mayroon pong number 1 po doon ma'am. Dire-diretso po siya dito. Kailangan maipit po siya dyan. Sumunod dito naman po. Sumunod dito naman po ma'am. Ayan. Okay. Tapos dire-diretso po natin dito siya ma'am. Ayan. Okay din, ipapasok natin sa butas ng karayom. Ang tamang paggamit ng automatic shooter, yung assistant natin ma'am, ibababa nyo po ito ma'am. Ayan. I-zoom in natin siya ma'am para makita nyo po siya. Ayan. Okay. Ito po yung tama. Ayan. Ibababa ko po ito hanggat nakapatong po yung sinulid natin sa ibabaw. So ganyan po siya ma'am. Then ipapress ko naman po siya papunta sa kaliwa. So ganito po siya ma'am. Ayan. In personal, makikita nyo po na mayroon po maliit na lalabas doon na bilog. Ayan. Napakalit na bilog po siya ma'am. Ulitin ko po siya ma'am. Ito. Baba. Kailangan itong sinulid, sumabit siya dito ma'am ha. Ayan. Okay. Ayan po siya. Then diretso po dyan. Okay. So ayun po. Nagkaroon po siya ng bilog sa likod. Then yun po yung kukunin natin. Pag hinatag natin yan sa harapan po ma'am, hindi po siya sasama. Kasi mawawala po siya sa butas ng karayom. So ayan po siya ma'am. Then ikutin natin ito ma'am. At itong sinulid natin na nanggaling sa karayom, aalalayan natin siya ma'am. Ayan. So ayan po silang dalawa. Then hilahin ko na po siya ng dahan-dahan. Hanggat ito iniikot ko ng pababa, paikot, paharap. Ayan. So ayan na po sila ma'am. Then ilalabas natin dyan at isasarado po natin siya ma'am. Okay. So ito po yung sasampulan natin tela kulay black. Then ilalagay natin yung ginawa ni madam na pang manual embroidery. No, nakalive po ito.
Okay, so ibubuton natin yan. So ayan po siya ma'am. Then kung ilalak niyo po siya ma'am, i-press nyo lang po ito ma'am. Ayan. Okay. Then kung gusto nyo po masinsin, i-adjust nyo lang po ito sa 2.5 or 2 para mas dikit-dikit po yung pasada ng ating sewing machine. Ayan. Okay, so ito na po yung ginawa po niyang design po ma'am, na napakaganda at napaka-solid. Okay. So ito po siya ma'am, ayan. Wala po siyang lagtaw at wala rin po siyang tuhog. Ngayon gagawa naman po tayo ng mga sigsag natin dito. So ikutin lang po natin ito na number 3 or number 2. Depende na po sa iyo ma'am kung anong sigsag ang gagamitin mo. Pang manipis, pang makapal, at pang maong. Okay. Then lagyan natin sa number 4. Then pwede natin siya gawing masinsin para makita po natin yung perfect na sigsag ng ating sewing machine. Okay, so napaka-perfect po yan ma'am. At napaka-solid na sewing machine. So stop natin siya. Ayan. Then, pwede po tayo maglagay dito sa ilalim ng ating mga gamit. Ayan. So ito po siya ma'am. Ito kasi malalayo yung agwat kaya hindi po siya na perfect. Pero pag nilagay natin sa maniliit at masinsin, makukuha po natin yung perfect na design ng sigsag. At ito naman po nandito ma'am. Itong nakikita nyo dito ng mga number na iba. So iba't ibang klaseng design po yan. Let's say gusto niyo po button holder po ma'am. Okay, so gagawa tayo ng button holder. Ayan. So unang-unang gagawin nyo, pupunta po kayo sa A or B. Yung B, paabante po siya pero ilalagay nyo po siya sa masinsin po ma'am. Ayan. Okay. So depende po na sa inyo kung gaano kahaba. Then ilalagay ko naman po siya sa letter A para umatras po siya na maglalak. Ayan. Okay. Ayan po siya ma'am. Okay. Ayan po siya ma'am. Yung panggawa natin ng button holder. Ayan. Makikita nyo po siya. Pwede nyo po siyang gawing makitid. Pwede rin po siyang gawing malapad. Okay po ma'am. Din gawa naman po tayo ng another design. Sakaling gusto po natin ng ibang design. Pang-aging po ma'am. Ayan. Pag pang-aging mula dito sa 8, 9, and 10, kailangan yung distance natin number 3 or number 4. Ayan. Yung pang-aging para lang po yun sa mga laylayan ng maong natin, ma'am. Aging natin. Lalagyan natin siya sa pang-aging na number. Ito, number 10 muna. Yung pambaston na tahi po, ma'am. Ayan. Pangbaston po yan, ma'am. Yung double stitch. At mayroon din po yung double zigzag. Ayan. Gawin natin yung double zigzag natin. Ayan. Okay. Tapos yung pang-aging naman po, ma'am. Para makita nyo po siya, ma'am. Ayan. Yung pang-aging, ito naman po siya. Number 9. Number 8. Tapos pang garterize po yung 7, 6. Okay, para po yung sa mga stretchable na tela po ma'am. Ayan. Pero pag ang gagamitin nyo po ma'am, ito pong pang garterize 7 at saka 6. So dito ka lang sa fine or 1. Yan. Para mabuo nyo po yung pinaka-perfect na pang garterize po niya ma'am. Okay po ma'am. So ayan na po siya ma'am. Napakagandang sewing machine po ito ma'am. Ayan. 6 yung V-shape. Ayan. 6 po ma'am yung V-shape natin ma'am na pang garterize. Ayan. Yung pinakamalaking sigsag natin yung number 5. Ayan. So yan po yung ginagamit ni madam sa pang embroidery or pang manual embroidery po niya. Ayan. Napaka-smooth po ng takbo ng ating sewing machine po ma'am. So, okay po ma'am. So ito na po siya ma'am. Naka-impake na po lahat yung mga freebies natin. Pati po yung wire niya at saka yung ating transformer. So maraming salamat sa iyo ma'am. God bless and more power po ma'am.